Ako po si Faralyn, asawa ni Jonathan. Ayun po. Nung nag-chat si Ate Bebe, gabi yun, nung ano naman kasi, nung nakakaraang linggo, sabi ko, siguro hindi na tayo tatawagin kasi lumagpas na sa upuan natin. Kumbaga, nauna na sila, Kuya Danny, gano'n, sila ate. Tapos napunta kay Ate Emily, nalagpasan na yung upuan namin, kaya pas na, wala na. Ganun kami. Kumbaga, parang hindi na siya, hindi na ako kinabahan, hindi na kami kinabahan, natatawagin kami. Tapos, ayun, nag-chat si Ate Bebe, yung, bumalik ulit ka ba? Ito, hanggang ngayon, kinakabahan. Ngayon, sisimulan ko ang aking patotoo nung ako'y unang nagsimba dito sa church. Ako po ay dumating dito ng December yon. Bale, Bible study po yon nung dumating ako. Pagdating ko po dito, marami na pong tao. Kumbaga po sa akin, hindi po masyadong pamilya yung gawain na ito. Ngayon po, nagsimula na pong mag-start, ganyan, nag-aawitan na po. Tapos, and then, nagmensahe. Ang Kuya Boy ang mensahe noon. Nung nagme-mensahe ang Kuya Boy, hindi pa ako masyadong nakikinig kasi nga, umiikot pa yung paningin ko dito sa paligid kasi bago lang po ako. Tapos, maya-maya po, parang yung tenga ko, parang bigla siyang nakinig dun sa mensahe. Yung mensahe po ay, nasaktan ako. Hindi po katulad ng iba na yung bang, kinakabahan po ako. Yung bang aamuhin ka sa church, hindi po ganun yung aking unang experience dito. Kumbaga po, sa rebuke, wala po yung pangalan ko, pero pakiramdam ko, ako po yung sinasabihan ng araw na yun. Tinapos ko po yung mensahe. Pagkatapos ng mensahe, uwian na. Diretso uwi po ako, hindi ko po hinintay si Jonathan. Ngayon po, kasi po masama po yung loob ko. Masama po yung loob ko sa narinig ko. Kasi, kumbaga po, galing po ako sa sanlibutan, hindi po ako born again. Dahil, yun po, yung mga kasalanan na ginagawa ng sanlibutan, nagagawa ko din po. Tapos, masakit na marinig mo na ganun. Inaway ko si Jonathan noon, sabi ko, bakit mo sinasabi sa pastor nyo yung, inaway ko po talaga siya. Kasi bakit mo sinasabi yung mga ganun? E di, hindi po siya umimik. Tapos, dumaan po ilang araw, tinanong ko ulit siya, kasi inaaway ko po siya noon. Sabi ko, bakit ba ganun? Bakit mo sinabi sa pastor nyo na ganito ako, na ganun, ganyan? Masakit sa akin. Tapos, sabi niya, Diyos yun. Hindi ko alam na doon na pala nagsimula na nagpapakilala na sa akin ng Diyos. Kasi doon sa mensahe ng Kuya Boy, wala namang pangalan eh. Kumbaga, bakit sa akin, parang ako yun, ako. Yun. Tapos, yun, nung time na yun yung natuto kong umatin kahit na alam yung nasaktan. Ako nasaktan talaga ako. Kasi sabi niya, Diyos yung nagsalita sa'yo. Sabi ko, hindi ka titingin sa tao, kundi sa Diyos ka titingin. Ginamit lang ang Kuya Boy. Pero sabi ko, sa kanya, sige, sama, ganyan, sama ako. Hanggang binasbasan po kami na January. Tapos, doon na po ako magsimba. That time noon, buntis na po ako noon sa panganay ko. Tapos po noon, maayos naman po. Hanggang dumating po yung time na pinanganak ko siya. Sa pinanganak ko siya, hindi ko alam na doon na ang Diyos, mabuting Diyos, dahil kumbaga, hindi ako nahirapan na
pumasok sa ospital, yung ganon. May ginamit ang Diyos sa akin na makapasok na maaga. Doon na ako nag-deliver. Tapos nung panahon na yon, sabi ng mensahe nung linggong yon, bago ako manganak, sabi ng Pastor Boy noon, pag manganganak kayo, kasi marami po kaming buntis noon. Sabi niya, kung manganganak kayo, wag kung sino-sino ang tawagin ninyo. Wag yung tatay niyo, wag yung nanay niyo, yung kaibigan niyo, yung asawa niyo, kung gano'n. Kung sino pula to, gano'n. Sabi niya gano'n. Ang tawagin niyo ang Diyos Ama. Doon ko siya unang tinawag nung ako'y nagle-labor sa panganay ko. Kumbaga, kasi first time ko, mahirap sa first time na yung mga anak. Then sabi ko, naalala ko yung mensahe na yon. Huwag yung asawa mo, tatawagin mo kung sino-sino, ang Diyos Ama. Tunay po na nung tinawag ko siya, sobrang sakit na po kasi nun. Tawag ko siya, sabi ko, Diyos Ama, tulungan mo ako. Tapos sabay labas ni Eliezer. Ayan po, lumabas siya. Kaya purihin po yung Panginoon sa buhay. And then po, nung 6 months po, napatotoo ko na po ito noon, nung tumayo po ako noong una dati dito. Pangalawa na po ito. Nung 6 months old si Ezra noon, yung panganay po namin, naka-worry po siya. Nabaksakan po siya ng ihawan. Yung ihawan na yun, hindi po siya yung normal na ihawan na nakikita natin. Siya po bato po yung ihawan na yun, tapos bakal po yung Habang nabaksakan po siya. Nabaksakan po siya sa mukha. 6 months old po siya noon. Punong-puno po ng uling yung mukha niya, yung ilong at bibig. Wala na pong daluyan ng hangin sa kanya. Di na rin po siya nagre-respond sa akin. Ngayon, nung panahon na yun, hindi po ako marunong katulad po ng iba na nagtatangs. Hindi po ako marunong noon. Ang sa akin po, dahil medyo na po ako, ang nasabi ko po noon, I plead the blood of Jesus. I plead the blood of Jesus. Yun lang po ang paulit-ulit kong sinasabi. Hanggang nung nandun po kasi kami sa taas, sa Pag-asa, nilakad ko po yun na parang wala akong nakikita, kundi, nag-plead lang po ako ng blood hanggang makarating ako doon sa bahay nila Mama. Tapos nung dating ko doon, dinala namin ni Mama doon sa Taytay. Ngayon, tinanggihan po kami. Kasi po 6 months pa lang po siya noon. May, baby pa po siya noon. Sabi po ng ospital, hindi po nila maano yung anak ko kasi wala po silang CT scan noon. Then, noon, bagong tayo ang Lakeview, doon kami ni-refer ng ospital kasi meron doon CT scan. Ngayon, sinabi ko lahat sa doktor, yung mga nangyari, nabaksakan nga po siya ng ihawan, ganyan. Sabi niya, paano bagsak? Sabi ko po sa mukha niya po, kitang-kita ko nakadagan po kasi sa mukha niya yung ihawan. Dahil sabi niya sa akin, sige, obserbahan muna natin bago natin siya i-x-ray kasi kung magkataon, kasi kung sumuka siya, may tendency na i-x-ray kasi meron na apektuhan sa kanyang ulo. Ngayon, lumipas ang isang araw, bumalik yung doktor, sabi niya sa akin, totoo ba na binaksakan talaga yan? Imagine, pinadidescribe pa niya sa akin yung bumagsak. Kasi may bunbunan pa yan, malambot pa yung ulo niyan. Kumbaga, hindi niya kakayanin na baksakan siya ng ganong kabigat, lalong-lalo na yung ulo niya. Kasi ang ulo ng baby, pa yan sensitive pa siya. Noon, alam mo po ba, naingatan siya ng Panginoon.
Kasi po, ni wala siyang bukol, ni wala siyang gasgas. Nung oras na yun, sabi ng doktor sa akin, talaga sabi niya, himala yung nangyari sa baby mo. Kasi sa isipin mo, imaginein mo, yung ganun, basag yung bungo niyan. Kumbaga, wala na yan. Kumbaga, talagang napasalamat ako sa Panginoon sa pag-iingat niya sa anak ko na ang sabi nga sa John 10:10, hindi mo marito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganang ito. Kaya sabi ko sa Panginoon, salamat Panginoon sa pag-iingat mo sa amin. Na pinagpapasalamat ko rin po yung pagturo sa amin ng pagtatapat. Isa rin po sa naging namin yung pagtatapat sa Panginoon, naging pagtatapat namin sa tithes and offering. Naging susi din po yun sa talagang himala na nangyari sa Kanya. Kaya po, purihin po natin ang Ito naman po yung hindi ko po siya talaga makalimutan. Yung unang beses kong narinig ang tinig ng Panginoon. Panahon po noon na baby pa po yung panganay ko. Bigla po akong umiyak kasi yung bang pakiramdam kong wala na. Kasi naghanap ako ng kaibigan. Wala po akong kaibigan. Mula po nung magpasok ko dito, naramdaman ko na lang na wala na kahit isang natira. Wala talaga kahit isang natira. Kasi po talaga ang kaibigan ko sa salibutan noon, magkabilaan po, labas dito, labas doon. Kumbaga, hindi po ako napipirmo nun sa bahay. Na-realize ko siya na nung oras na yun, na hindi ko alam na lumuluha na ako. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, wala akong kaibigan, kahit isa. Wala, kahit nga best friend, wala ako eh. Sabi ko sa Panginoon na yun, oras na yun. Tapos, hindi ko alam na sa pag-iyak ko yung umiyak po kasi ako, talagang nararamdaman ko na po, parang kinakain ko na yung sipon ko. Nung oras na yun, nasa CR po ako noon. Nung umiyak po ako. Tapos may narinig po ako dito sa tenga ko. Sabi niya, ano mo ba ako? Kumbaga, tinanggap ko na nga siya, hindi ko pa siya talagang sabi niya, ano mo ba ako? Yun lang yung narinig ko. Yung pagkakarinig ko nun talaga pong hindi po tumitigil yung luha ko. Dahil yung boses niya hindi mo maipaliwanag hindi mo talaga siya maipaliwanag, maluluha ka talaga. Kasi alam mong Diyos yun. Diyos yung nagsalita. Tapos, may dumating na awit sa akin habang ako umiyak noon. Sabi niya, you're my friend and you are my brother, even though you are our king. Tapos, yun po, talagang pinuna ng Panginoon. O nga sabi ko, nandiyan ka naman, naghahanap pa ako ng iba. Kumbaga, kumpleto na nga yung binibigay mo eh. Naghanap pa ako ng iba. Siguro dahil sabi ko nga sa sarili ko, iba yung hinahanap ko, kaya siguro hindi ko napansin. Pero pinaalala sa akin ng Panginoon na nandiyan siya. Nandiyan siya sa akin. Nandito siya, na tinanggap ko siya. Yung oras na yun, yung oras na po yun, nag-ano ako sa Panginoon. Nagpasalamat po ako nung araw na yun. Tumigil po yung luha ko. Sabi ko, okay, meron akong kaibigan. May brother ako kasi wala po akong kuya. Sabi ko, binigyan din niya ako ng brother. Ngayon,
sabi ko, binigyan niya ako ng ama. Kasi wala rin po akong tatay. Kumbaga, kinumpleto niya po lahat. Papasalamat ako sa Panginoon kasi kala ko noon hindi siya nakikinig. Pero nung nakilala ko yung Diyos na ito, napatunayan kong buhay ang Diyos. Buhay siya na nakikinig siya sa lahat ng ating mga daing sa Kanya. Yung panahon na yun, pagkatapos nun, parang linggo lumipas, napunta po kami sa Pila-Pila dahil taga Pila-Pila po ako. Sabi po, mama ko, mga kapatid ko, nagtatakbuhan po sila. Nagtatakbuhan po sila noon. Sabi niya, pumasok ka dito, may baliw. Sabi niya ng gano'n. Nananakit yan, wag kang... Sa akin naman po, kami ni Esor no nasa labas, hindi po ako pumasok. Pagka takbuhan na po sila sa loob, wala na pong lumalabas. Sabi niya sa akin, bahala ka dyan, pag ikaw sinakta ng baliw. Ganun po. Hindi ko naman po sila pinansin. Dumating po yung, hindi po siya tumitingin sa akin. Hindi po, nakaganon lang siya, parang nakalalakad siya ng Sabi niya sa akin, pero hindi siya nakatingin sa akin kasi nakatingin ako sa kanya, hindi siya nakatingin. Sabi niya sa akin, nandyan ka pala. Kumbaga sa sarili ko, hindi naman kita nakita kahit ni minsan. Hindi ko siya talaga nakita kahit minsan. Sabi niya, nandyan ka pala. Pero hindi po siya sa akin nakatingin. Dito po siya nakatingin. Tapos kunento ko po siya kay Jonathan. Sabi ko, Jonathan, may dun. Tapos sabi niya, hindi ikaw yung nakita niya, yung tinanggap mo. Sabi niya gano'n. Kaya sabi ko, tunay na kapag tinanggap mo talaga ang Panginoon ng buong puso, talagang kahit yung mga ganun makikita na meron kang sa loob mo na tinanggap. Kaya nga sabi ni Ate Carla noon, nung natandaan ko nung Friday, sabi niya, ang pinakamalaking karanasan natin sa buhay natin ay ang makilala natin ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nakasama ako sa tawag na ito, na ganun man, sumasama, hindi po ako yung katulad po nila na may mga posisyon. Ako po ay nandiyan lang din po atin sa Bible study, Sunday, ganun. Pero sinisika po namin na maka-attend po kami sa mga gawain kasi alam namin na doon po ang Panginoon kaya po kinakabahan. Tapos po nung 2020, ang pinanganak ko po yung bunso ko. Sa bunso ko po, February 27, palista lang po dyan sa Angono, tapos kinabukasan ng check-up. Ang nakuha ko pong number noon ay 46. Tapos, kinabukasan, pumunta po ako sa ospital. Pagdating ko sa ospital, ganito po kasi yung nangyari dyan. Hindi po masakit ang tiyan ko, wala po akong nararamdaman kahit ano. Naglakad pa nga po ako ng pababa, tapos punta po sa ospital. Pagdating ko po sa ospital,
may spotting na po siya. Pero nung tinignan po ng doktor, 8 to 9 cm, pero hindi pa po siya masakit. Hindi pa po siya masakit noon. Ngayon, pinatawag na ang kasama ko noon. Tatay, wala po akong kasama. May mabuti palang gagawin ng Panginoon sa akin. Kasi pinasok po ako doon, 11 na. Tapos, nanganak po ako, 11:30. Yung bago po ako manganak, ang doktor, yung midwife po, sabi niya, "Nako, ang laki ng tiyan mo. Kailangan kang isisaryan." Sabi niya sa akin ganun. Sabi ko, ayoko po. Tapos sabi niya, "Hindi pwede kasi malaki yung tiyan mo. Tawag tayo ng doktor." Tapos ngayon, biglang may nagsalita po sa likod ko. Sabi niya, "Hindi, kaya niya yan, di ba nga?" Bigla siyang lumitaw sa harapan ko, si Ate She. Si Ate She yun. Sabi niya gano'n. Kasi ganyan din naman siya. Noong una, malaki din yung tiyan niya. Sabi, ayun po. Tapos, yun po, nung ipapanganak ko na po siya, hindi ko, na nakapulupot na po pala sa leg niya yung niya. Paglabas po niya, sabi nung midwife, "Kaya pala manganganak ka na kasi yung baby mo nakapulupot na yung niya." Tapos sabi ko, alam niyo po ba, naisip ko noon, iningatan po kami ng Panginoon. Kasi po, kung tumagal pa po siya sa tiyan ko, nasakal na po siya. Kasi po, wala naman po na, sa ultrasound ko na nakapilipit na po sa leeg niya. Paglabas po niya, medyo may itim lang siya, pero nawala rin naman po. Kaya po, purihin po ang Panginoon. Naranasan din po namin noong 2020 na kasi po, nag-lockdown po nung pagkatapos kong manganak, nag-lockdown siya. Isang linggo nag-lockdown siya. Ngayon po, ang aming natatabi, inibayad na po namin sa ospital. Wala na po kami noon. Pero umasa po kaming mag-asawa sa Panginoon. Nasabi, diyan natin masusubukan ng Panginoon kung paano niya pupunan ang lahat ng ating pangangailangan. Doon, masasabi kong pinunan lahat ng Panginoon ang aming pangangailangan hanggang nagbalik sa normal. Kaya napakabuti po ng Diyos na ating pinaglilingkuran sa araw na ito. Tapos po, nag-desisyon po siya na umalis nga po kami sa lugar ng Pag-asa. Habang noon ay nag-desisyon siya, nanalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, "Panginoon, bigyan mo naman kami ng bahay." Kasi wala kaming bahay. Kasi pinapatira lang kami. Yung nilipatan namin, upa din. Sabi namin sa Panginoon, dalangin namin mag-asawa sa Panginoon, nabigyan kami ng bahay. Nagpadalangin pa nga ako noon na, "Panginoon, kahit lang, ang father lang namin ay bubong." Ganun lang po yung dalangin ko sa Panginoon. Panginoon, ganun lang, pero napakabuti po ng Panginoon. Kasi po, dumating po ang mensahe ng Sister Oclet na Vehicle of Promises. Tuloy-tuloy pa rin yung paghingi ko sa Panginoon ng bahay. Sabi ko, "Panginoon, bigyan mo kami ng bahay." Tapos dumating po yung mga ilang buwan, ang iba po ay meron ng mga pagpapala sa kanila. Kami mag-asawa ay humihingi pa rin sa Panginoon. Di kami tumitigil humingi sa Panginoon. Dumating ang pagsubok uli kay Stephen, bigla siyang kinumbulsyon nang wala kaming dahilan. Hindi namin alam ang dahilan. Tapos, alam niyo po ba nun? Kasi nung kami nun, matutulog na po kami nun eh. Tapos, bigla lang po siya nang isay. Di po namin alam kung bakit. Tapos, dinala namin po siya ni Mama sa ospital. Tapos, yun nga po. Maputla na siya noon. Tapos,
umiiyak lang po ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo ang anak ko. Tapos kinonfine po siya kasi baka daw po maulit. Naulit po siya. Ngayon, wala na po kaming kasama kasi bawal po ang dalawang bantay. Noon, sabi ko, kinumbulsyon sa uli. Na, ano na naman ako? Na ano na naman ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, alalahanin mo naman yung anak ko. Siya yung batang nagsasayaw dun sa harapan. Sabi kong ganun sa Panginoon. Sabi ko sa kanyang ganun. Parang alam niyo po ba, yung parang nagdahilan lang. Parang wala na, masigla na siya kinabukasan. Parang hindi ako makapaniwala na ang ganun, anong Panginoon. Sumasagot siya sa mga dalangin natin. Ayun na po, meron nga pong pagkakataon na si Seth, lagi namin po yung kasama sa Bible study. Isang beses po, nung buhay pa po ang sister, bigla po siyang tumayo dun sa upuan namin dahil nandun po kami sa likod. Tumayo siya sa may upuan namin. Sabi niya, Mama si Jesus, oh, Mama si Jesus. Gumano siya sa morong. Sabi ko, umupo ka, upo. Sabi niya, Mama, ayun si Jesus, ayun si Jesus. Sabi ko, ano yung letter J-E-S-U-S? Sabi ko pang ganun sa kanya kasi marunong po siya ng letter noon. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi. Ayun na si Jesus. Nung time na yun, nakatayo na si Sister Oklet sa pulpito. Sabi niya, ayun o, katabi siya ni Sister Oklet. Sabi niya ganun. Sabi ko, anong suot niya? Sabi niya, nakaputi, tapos may dilaw. Sabi ko, ano yung itsura niya? Sabi niya, yung parang sun daw, yung naliliwanag. Sabi niya ganun. Sabi niya, si Jesus ngayon, ang bait niya, di ba ma? Sabi niya sa akin ganun. Kaya sabi ko, tunay nga na noon na humahanga ako sa crusade pag na ang mga batay nakakita sa Panginoon na gano'n, na nakikita nila ang Panginoon. Nung na-encounter po niya, parang sa akin po talagang nanginginig po ako nung sinabi niya kasi sa akin po parang hindi ko naman po alam itsura ng Panginoon. Pero sabi, nagpapakita nga po ang Panginoon sa mga maliliit na bata. Kaya, yun po, ina-share, naano ko lang po, naalala ko lang. Tapos, dumating po ayan, nung November, katapusan, mayroon pong ginamit ang Panginoon. Katulad po ng sabi ni Ate Bebe kanina sa susi, yung hinihingi mo sa Panginoon, yung dadating, kala mo dadating na sa gantong araw, ganyan. Pero hindi. Ang sa amin kami, taon din kami humingi sa Panginoon. Nung panahon na yon, November yon, habang lumabas po ako noon, bigla pong may nakausap po ako. Sabi niya, gagawin ba yung bahay niyo? Sabi ko, wala po kaming Sabi niya, sinukat niya yung tatayuan. Sabi, nagbigay siya ng halaga. Sabi ko, wala po kaming ganyang halaga. Kalahati lang po ang meron po kami. Sabi ko pong ganun. Sabi niya, sige, gagawin ko yan. Wala po siyang alinlangan na sinabi niya na, sige, gagawin ko yan. Kahit hulugan nyo na lang po yung Sa kontrata po, di pa dapat buo po babayaran. Pero Diyos po talaga ang kumilos sa amin. Kasi po, kung iisipin po talaga, hindi po sila papayag ng ganun. Kontrata po kasi yun eh. Pero talaga makikita mo ang Diyos makita mo ang Diyos na dumidinig sa ating mga panalangin. Kaya, nagsimula siya ng December 8, 2023, tapos, makikita mo talaga kasi nasa likod lang, makikita mo talaga yung araw-araw na ginagawa siya, araw-araw ka nagagalak sa Panginoon kasi hindi mo talaga isipin kung paano, pero mapapa-thank you Lord ka talaga tuwing makikita mo siya.
talagang iba yung ramdam na talagang alam mong galing sa Panginoon kasi ginamit siya sa amin ng Panginoon kasi hindi ko naman siya nakakausap noon. Talagang ginamit siya sa amin ng Panginoon. Tapos, December 28 natapos yung bahay. Tumira na po kami doon. Kumbaga, hinabol po kami ng Panginoon sa biyayang ito. Kaya, nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa pagdinig niya po sa aming mga panalangin kahit may tamang oras po ang Panginoon sa lahat ng bagay. Huwag lang po tayong titigil manalangin sa Panginoon kasi nakikinig po siya. Kahit gano'ng katagal yan, gano'ng katagal, susubukin ka ng Panginoon pero makikita mo, ibibigay din naman ng Panginoon ang iyong naisin ng iyong puso. Kaya po, yun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa lahat ng mabuting bagay na ginawa niya sa buhay namin at wala po akong kukuning anuman, kundi ang lahat ng pasalamat at puri tanging sa Panginoon po. Are you ready? Oh. Ikaw muna, diyan ka lang. Todo ili. You are always ready. Basta sa kalululahati na ating Panginoon, lagi tayong ready. Okay, ready? Purihin po natin ang Panginoon. Simulan ko po sa panganganak simula po nung ako ay pagkabata, simula nung ako pa ay papanganak pa lang, kaya matagal po tayo dito. De, biro lang po yan. Hindi ko po alam ang isang patotoo ng aking buhay na sinabi lang ng aking tatay nitong nakakaraan lang po, nitong naimensahe ng Sister Oclet yung mensahe niya na Jonathan Cam, na nung ipapanganak pala ako ng aking nanay, ay meron na po pala akong pangalan. At ang pangalan ko po ay Zacarias. Pero yun nga po, nung pinanganak po ako at sangayon sa patotoo ng Papa, ay kinarga niya ako at dumating sa kanya ang salita ng Diyos. Wala po sa kanya yun kasi sa kanya po ay may nakahanda na siyang pangalan para sa akin dahil humirit lang po siya. Kung tutusin po, dapat wala na daw ako eh. Dahil apat na po sila. Dami na. Ano lang po ako, sabit. Dahil humiling yung papa ko ng isa pang anak, sabi niya gusto niya lalaki. Dahil ang panganay namin lalaki, nag-iisa, 3 babae sunod-sunod. At ganun nga po, nung sinasabi niya po sa akin yun, nito lang mga nakakaraang taon lang, dahil hindi ko po alam yun simula pagkabata, noon lang po niya sa akin sinabi na pagkahawak niya sa akin ay bigla na lang dumating sa kanya na ikaw si Jonathan at ikaw paglaki mo maglilingkod ka sa Panginoon. Hindi ko po yun alam. Pero Diyos po ang nakakaalam dahil totoo po ang salita ng Diyos sa Jeremiah 1:5 na bago pa tayo inanyuan, kilala na po niya tayo. At sa Galatia 1:15 sabi niya, nang magalingin ng Panginoon na ako ibukod at tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kaya yun po, purihin po natin ang Panginoon. At ganun po, nagpatuloy bilang
isa din po ako sa mga batang lumaki dito sa presensya ng Panginoon, tinuruan ng mga magulang. At kung sila Jad po ay pinapapasok ng kanilang nanay, kami po ay hinahayaan dyan maglaro sa labas. Dahil kami po ay makukulit, hindi makapag-focus ang mga magulang namin sa mensahe dahil panay kami. Alam po yan ng mga kaedad ko dito. Ayan, si Noel tumatawa. Mga kalaro ko po yan dyan sa labas dahil noong panahon po na yon ay safe na safe po dyan sa labas dahil magkabila po yan, kalsada ay isinasara. At nagpatuloy po ang mga taon at naalala ko, noong taong 2006 ay nagkaroon ng gawain sa amin dahil hindi naman lingid sa inyong kaalaman na isa kami sa pinatira doon sa bahay ng Kuya Boy sa looban. Madami po kami doon, mga kapatiran po lahat. At tuwing Webes po ng gabi ay pumupunta po doon ng Kuya Boy para ipunin yung mga magulang namin. At nakaikot po sila doon sa labas at nagsishare ang Kuya Boy sa kanila. Pero kami po noon ay bago dumating ang Kuya Boy, ay iniipon din kami lahat ng mga bata na taga-looban at tinuturuan kami, nagba-Bible study din kami. Ang teacher namin ay ang Ate Yoli. Siya po ang naging teacher namin noon sa Pag-asa. At siya rin po ang nagsabi nung panahon na yon, 2006, na kung sinong nagnanais na matutong ng instrumento ay pumunta lang dito sa church Sabado ng maaga. At in-announce din naman po yun dito ni Ninang Eli. Si Ninang Eli po noon ang taga-susi. At si Tiling po noon, naalala ko na sa Morong po sila. Hiwalay po ang Morong at ang Ono. At ganun po tumakbo ang buhay ko bilang bata. At pupunta po kami dito at ayan nga, mga kasama ko po yan si Daniel. Kabatch ko po yan. Mukha lang po yung bata pero mas matanda po yan sa akin. Joke lang. Kabatch ko po yan. Tsaka si anak ng Ninang Eli, si JC, at yung pinsan ko, anak ng Tio Alfredo, si Israel. At patuloy po kami, nagpatuloy hanggang sa dumaan ng mga taon. Medyo natuto konti dahil ang naging teacher po namin dito sa instrumento ay si Kuya Jomar. Si Kuya Jomar po ay stricto po yun, magturo. Namamalo po yun ng kamay. Pag mali, alam ni Daniel yan. At ganoon din po siya stricto sa amin sa oras, maging sa oras. Tinuruan niya po kami na hindi dapat kami nahuhuli sa nagtuturo sa amin. Kailangan kami, bilang kami ay tinuturuan pa, dapat nandun na kami bago pa dumating ang magtuturo. Kaya ganun po ang ginagawa namin noon. Malilit pa kami, dumaan ng taon na medyo natuto. At noong mga time po na yon, ang naging teacher ko din po sa drums ay ang anak ng Ate Raquel. Ayan. Siya po ang drummer noon dito. At may pagkakataon po noon na malilate ang drummer, minsan wala. Pero madalas po na lilate lang. Pero hindi naman po lagi. Ako po ang hinahatak ng Kuya Arnel, kaya hindi ko po makakalimutan ng Kuya Arnel na siya po ang inabutan ko dito na leader ng music ministry bago siya kunin ng Panginoon. Siya po ang humahatak sa akin dahil isa rin po yung na-stricto sa oras na pagkaalam niya magsisimula na wala pang manunugtog. Hahanap siya ng iba para magsimula na. At ganun po,
naging substitute po ako na drummer dito. Ang hindi ko po makakalimutan ay pagka Miyerkules po ay hindi po basta dahil Bible study. Pag Linggo po, ang kaba ko ay malakas. Pero pagka Miyerkules po, ang kaba ko ay sobrang lakas. Dahil iba po ang Bible study talaga. Dumadating bawat missionary, lahat ng outreaches po ay pupunta rito sa church para mag-Bible study at lahat ng aawitin dito ay dadalhin nila sa kanilang mga outreach. Kaya ganun na lang po ang aking kaba pagka nandiyan na po ako sa labas. Lagi naman po akong present, lagi akong ma-attend, hindi po ako lumiban. At pagka alam ko na wala pang Kuya Buboy, si Kuya Buboy po noon, wala pa, mag-aalas 8 na. Magtatago na po ako kay Kuya Arnel. Dahil alam ko, tatawagan ako noon. Pero hindi ko alam kung paano niya ako nahanap. Napakagaling po sa maghanap ni Kuya Arnel ng dahil pumunta na nga po ako doon ng plaza. Sabi ko, dito hindi na ako makikita noon. Pero maya-maya, nandyan na ang Kuya Arnel. Kaya wala na akong nagawa. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako sa Panginoon na kahit sa mga ganung bagay, ay nagamit ako. Hindi man ako full-time na drummer noon dito. Kumbaga, kasi hindi naman po talagang marunong, natuto lang konti. At dumaan po yung mga ganong sitwasyon, laging ganon. At dumating po ang taong 2013, Friday po yun, nang sabihin ng Sister Rocklet na ako na daw po ang tutugtog. Sa akin po ay hindi po ako yung makapaniwala nung una dahil sabi ko bakit ako? Di naman ako marunong ka ako. Tsaka may mga naririnig din ako na mas okay si ganito, mas okay si ganyan. Pero sa akin po ay totoo naman dahil sa standard nga naman ng mga tao ay hindi pasok yung aking skill dahil baguhan, walang formal na training. Talagang dito lang po ako nag-aral sa ilalim ng presensya ng Panginoon, turuan. Pero bagamat ganon, sabi ko nga, Panginoon, hindi naman yata ako karapat-dapat para sa isang posisyon na ito. Pero ganun po sa akin, pinaunawa ng Panginoon ang tungkol sa kanyang biyaya. Na alam natin, tinuturo sa atin noon pa ng Kuya Boy ang tungkol sa grace na ang ibig sabihin nito ay unmerited favor, na ibig sabihin ay hindi ka karapat-dapat, pero pinapaging karapat-dapat ka ng Panginoon. Hindi ka qualified, pero hindi ka qualified sa mata ng mga tao, sa standard ng mga tao, pero sa Panginoon ay siyang nakakita ng puso natin kung tayo ay susunod o tayo ay tatanggi. Bagamat ganon, sinabi ko sa Panginoon, wala man akong ganon, di masyadong marunong, pero ipinakita ko sa Panginoon yung na yung availability na sinasabi nga ng Sister Rocklet noon na maraming marunong, maraming magaling, pero hindi lahat ay available. Ang hinahanap pala ng Panginoon ay yung available lagi sa Kanya na kung kailangan ng
manunugtog ay walang no. Laging yes. At ganun po tumakbo ang aking buhay 2013. Lahat ng service, Linggo, Miyerkules, Biyernes, Sabado, ikinumit ko po ang aking sarili tuwing Sabado at Linggo. Talagang sabi ko, Panginoon, sa'yo na to. Dahil bilang aking pasasalamat kako, sabi ko, hindi naman kasi ako, kumbaga sa aking sarili, hindi po ako karapat-dapat para sa isang paglilingkod nito, nabigyan ng pananagutan. Bagamat maliit na pananagutan lang, pero dinala ko po itong mabigat. Hindi ko po ito dinalang magaan. Talaga pong aking pinanagutan tuwing Linggo, Miyerkules, Biyernes, Sabado, may pagkakataon na mga gawain sa mga kapatiran natin na natulog. Mga crusade, mga pagsiset up, lahat po. Lahat po ay sinamahan ko. Inabot ko rin po yung time na napakahigpit po ng music ministry noon na bilang isang kabataan, hindi ka po pwede talagang kumapit ng instrumento. Ganon po noon kahigpit ng ang music ministry dahil sabi nga ng Sister Oclet, not a novice. Baka siya ay magpalalo. Na yun din po ang bilin ng aking papa sa akin nung ako po ay medyo nakakatugtog na. Sabi niya sa akin, lagi mo tatandaan na sa lahat ng gagawin mo sa Panginoon, huwag kang kukuha ng kahit anumang kapurihan. Lahat ng kaluwalhatian, lagi mong ibabalik sa Panginoon. Kaya tinandaan ko po yun. Dahil alam naman natin na wala naman po tayong ipagmamalaki sa Panginoon dahil sa Kanya naman po galing lahat ng bagay. At dumating po yung time na tuloy-tuloy, 2013, walang tigil po yun. Mayroon pa time na sa Manggatarem, gabi-gabi crusade. Sa umaga, gagawa ng church. Sa pagdating ng tanghali, titigil po kami. Ayain na kami ng Kuya Lito, magsiset up kami ng crusade. 5 piraso lang po kami. Siset up kami ng crusade sa Manggatarem. At nakakatuwa ang Panginoon dahil hapon pa lang napakarami ng tao sa lugar na iyon. Maraming pinalaya, maraming pinagaling ang Panginoon sa lugar na iyon. At nagtuloy-tuloy hanggang sa dumating ang pandemic, natigil po ang service. Dahil nga bawal, dahil sa pandemic. At natuloy po yun nung bumalik ang, unti-unti bumalik ang gawain sa Panginoon. 2021 hanggang 2022. Bago po kunin ng Panginoon ang Kuya Boy, naghiwalay na po ang Morong at Angono. Ang Morong ay sa Morong, sa Angono ay sa Angono. Nung buhay pa po ang Kuya Boy noon, nagme-mensahe pa po siya. At nandito po kami at nagkaroon po ng second wave po yun ng pandemic at nasarahan uli. Noon po ay 2022 hanggang 2021 hanggang 22 ay nagsimula na po ang Sister Oclet ng online service. 2022 yun kung hindi ako nagkakamali. Hindi po ako noon ang tumutugtog. Nung mga panahon na yun, natigil po ako dahil nasarahan po ang church dito Pero
nagkaroon pa rin po naman dito ng gawain. Panahon ng pagkatapos kunin ng Panginoon ng Kuya Boy, itinayo ang kanyang apo. At alam niyo ba na sa bawat tumatayo dito sa harap, hindi ko po tinitingnan yung tumatayo. Dahil alam ko ang salita ng Diyos na walang kapangyarihan na hindi bulat sa Kanya. At ang sumasalangsang sa kapangyarihan nito ay sumasalangsang sa Panginoon. Kaya bagamat ganon, ang Kanyang apo ang nagmemensahe sa amin at Kanyang panganay na anak ang nagsususi. Nagpatuloy po iyon. Pero alam naman natin ang salita ng Diyos. Naalala ko yung kasaysayan ng mga alagad na pinipersecute na sila ng mga saserdote dahil ayaw nila tumigil sa pangangaral sa pangalan ng Panginoon. At balak na silang patayin. Pero isang doktor ng kautusan, si Gamaliel, ay namagitan na pabayaan ninyo sila. Kung sa Panginoon ito ay mananatili. Kung ito ay sa tao, ito ay mawawalan ng kabuluhan. Kaya po ganun sa mga katawid, sa madaling salita, natigil po ang gawain dito. 2022 po yan. Natigil lang gawain namin dito. At noong mga panahon na yon, matindi po ang, sabihin na natin, matindi ang shaking pagkatapos ng kunin ng Panginoon ng Brother Boy. Matindi po ang shaking, sabi ko. September po yun. Dahil natasan po ako dito, magbukas ng mic nila tuwing winning team. At naririnig ko po lahat ng mga pangyayari. Sa akin po, pagka uuwi ako, laging hindi ko kinakaya yung mga pangyayari dito sa church na sabi ko, Panginoon, bakit naman ganun? Alam mo naman ang naisin ng puso kung makapaglingkod lang sa iyo. Pero may mga gantong pangyayari. Bagamat ganon, pinahintulutan ng Diyos ang mga ganong bagay para marami po ang nawala, maraming ang nagtayo ng sariling kanila. At ako po, hindi naman po lingid sa kaalaman nyo na pinatira din po ako ng Brother Boy sa isa sa kanyang mga bahay doon sa Pag-asa nung ako po ay mag-asawa. 2014 po ako ay nag-asawa. At noong mga panahon po na yon ay nakalagpas kami. Nagkasala kaming dalawa. At alam ko yon, hindi niya alam. Alam ko yon, pero nandun yung conviction sa akin ng Holy Spirit na tumutugtog pa rin ako na gano'n ang kalagayan ko, na meron akong kasalanan, pero tumutugtog pa din ako. Nandun po yung conviction sa akin ng banal na Espiritu na hindi pwede yan. Nung panahon po ngayon, nagpaalam na ako, nagsabi ako kay Mama na sabihin kay Sister Nilda na hindi muna ako tutugtog para mai-report ka ako kay Kuya Boy dahil hindi naman po tayo pwedeng dumirekta kay Brother Boy o kay Sister Ocolet. Pinadaan po kay Lola Nilda. At ang Kuya Boy po ay hindi ko po inaasahan na imbis na magalit sa akin ay natuwa pa. Ang kanyang pagkatuwa sa akin ay hindi dahil dun sa kasalanang nagawa ko. Kundi sabi niya sa akin, hanggat nandyan ang Holy Spirit na nagko-convict sa'yo, hindi ka pa malayo sa Panginoon. Makakabalik ka pa din
hanggat nandyan pa ang Holy Spirit, ang conviction ng Holy Spirit, nasa iyo pa, hindi ka pa malayo sa Panginoon. Kaya gano'n, nagpatuloy, sinaayos lahat ng bagay, at kami ay biniyayaan ng Panginoon doon sa, matira kami doon sa Pag-asa. At dumaan ng panahon, nagkaroon nga po ng shaking. Sabi ko, hindi ko na kayang, na-stress ako doon sa, sa pangyayari. Dahil doon nga nakatigil kami na kahit anong oras. Pero wala naman nagpapaalis sa amin, pero nagpasya po ako. Isang gabi, nagpasya ako na alis na tayo. Tumawag po ako sa ate. Nagpahanap po kami ng uupahan sa Pinugay. At nagpaalam po kami ng maayos. Lahat ng nung dinatnan namin ng bahay na yon na bagong pintura, pininturahan din po namin yon at inayos namin lahat ng mga dapat ayusin bago namin iwan. At dumating po yung time na dumadalangin kami sa Panginoon na para sa bahay dahil mahirap po talaga ang mangupahan. Nung time na yun, 2022, September, umupa kami sa Pinugay. Pagdating po ng November, dumating ang salita ng Diyos sa Sister Rocklet, ang Seya. At nagsimula ng paghayo sa lugar ng Pulilan. Simula September po ay dahil nakakapaghanap buhay, tuloy-tuloy, nakakabayad po ng upa. Pero dumating po ang mga paghayo. Hindi naman po ako full-time na humayo. Kumbaga, pag may week ng crusade, sama kami. Sama kami sa paghayo hanggang crusade na po yun, 1 linggo. At ang crusade po noon ay 2 beses sa 1 buwan. At dahil nga ganon, 2 beses, 2 linggo po akong hindi nakakapaghanap buhay ay wala na po kami ibabayad sa upa. Kaya po kami ay napadaing sa Panginoon. Pero ganun pa man, hindi po kami tumigil ng paglilingkod sa Panginoon. Nagpasya po kami na umalis doon sa Pinugay ng January 23 na po, 2023 na. At tumigil kami sa, may nabili pong lote ang aming mga magulang sa Baras. At doon po kami tumigil. Meron po doong tinayo ang Papa na pansamantalang masisilungan na pagdating daw ng panahon, tatanggalin din pag nakapagtayo na kami. Doon po kami tumigil na panahon po na yun, nasa Buruanga pa po sila Papa. Gumagawa ng resort, tapos gumagawa ng chapel. At nagpatuloy po ng ganon, tuloy-tuloy po 1 taon crusade sa lugar ng Bulacan. At tuloy-tuloy din po ang aming panalangin na bigyan naman kami ng Panginoon ng bahay na aming sarili. At kung titingnan po natin sa natural, imposible. Dahil tuloy-tuloy ang crusade, tuloy-tuloy ang hayo. Bagamat hindi naman po ako full-time na humahayo. Tuwing may week lang po ng crusade, tsaka kami sumasama. 2 linggo po yun, ng 2 linggo kada 1 buwan. Pero nang hawakan po kami sa pangako ng Panginoon, sa mga mensahe ng binibigay ng Panginoon sa pamagitan ng Sister Rocklet, ang Vehicle of Promises na magsasakay sa atin simula January hanggang December. Ang Psalm 121, titingin ko ang aking mata sa bundok, saan ba galing ang saklolo? Ang saklolo ko ay galing sa Panginoon ng lumikha ng langit at lupa. At natatandaan ko po ang isang mensahe ng Sister Rocklet dito na
magpapadala ang Panginoon ng unexpected helper sa inyo. Taong hindi nyo kilala, na hindi nyo aasahan na tutulong sa inyo. At ganun po, tumakbo ang 2023 namin, bagamat tuloy sa pagsunod, humakbang po ako sa pananampalataya dahil natutunan natin dito na ang pananampalatayang walang aksyon ay patay. Kaya yung binabalak naming tayuan na lote doon sa nabili ng magulang namin, hinawan ko po yun. Sabi ko, Panginoon, actionan ko. Hinawanan ko po yun dahil madawag. Tinanggalan ko ng mga dawag at tinambakan ko na rin. Sabi ko, Panginoon, may tambak na. Anong kasunod? At dumating ang panahon, June, nagkaroon ng konti. Nakabili ako ng konting hollow blocks, konting simento, bakal. Sabi ko pa, ito, materialis ko, gawin natin ang aking bahay. Gawa po kami mag-ama. Alam niyo po ba ang nagawa namin ay isang ganyan lang po na pader, tsaka 2 poste. Yun lang inaabot ng aking yung aking konting pera, yun lang inaabot. Ganyan lang po kababa yung pader, pero may pundasyon po yun. May 2 poste at may 1 pader. Ayun lang po ang inabot ng aking, sabi ni Papa, okay na yan, may pasimula ka na. At ganun po ang aking kaisipan po noon ay unti-untiin na lang pag meron, kasi tuloy-tuloy ang crusade. Ang Sister Oclet po ay napakasipag po talaga mag-crusade. Wala po talagang tigil. Sabi nga po niya, ganito na lang tayo hanggang bumalik ang Panginoon. Crusade ng crusade. Pero isang bagay po yun na pinagpasalamat ko din sa Panginoon. Sa Sister Oclet na talagang tinayuan niya po ang ministeryong ito na hindi po talaga ito masira. Kaya po nagpatuloy po noon ang aming isipan unti-unti. Pag may pera, 1 pader. Pag may pera, 1 pader na naman. Pero dumadalangin po ako sa Panginoon kada gabi. Minsan pumupunta ako dun sa pader, hinahawakan ko. Panginoon, pinapakita ko sa Panginoon. Panginoon, ito ang aking pasimula. Pengin kasunod. Sabi sa kanya, pengin kasunod. At nagtagal, talaga pong paghihintay sa Panginoon ay hindi po basta. Dahil nandun yung pag-aalinlangan, nandun yung takot na mangyayari pa ba to. Pero nang hawakan kami sa pangako ng Panginoon na narinig namin sa mensahe ng Sister Oclet, na lahat ng walang bahay, magkakabahay. Ihahabol tayo ng Panginoon pagdating ng December. June po yun, 2023. At December na po, wala pa. Sabi ko, Panginoon, wala pa, December na. Matatapos na, malalagpasan kami. Pero dumating po sa akin yung salita ng Panginoon na ihahabol ako ng Panginoon. Kaya pinanghawakan ko po yun. Yung panahon po yun na Bible study sa Morong, ang Tatay Eli po ang nagsasalita. Na humanga po ako doon na sa ganong edad ngayon, ang tagal ng hinintay niya sa Panginoon, ngayon siya umaani. Ngayong nasa 80 plus na ang Ka-Eli, ngayon pa lang siya umaani sa lahat ng mga paglilingkod na ginawa niya. Lumakas ang loob ko doon na sinabi ng Ka-Eli, huwag kayong mag-alala. Tapat ang nangako. Hindi pwedeng wala kayong reward. Hindi pwede. Ang Diyos ay rewarder.
hindi pwedeng wala kayong reward. Sabi nga niya, kinuot pa niya yung Galatia 6:9. Kayo mang himagod sa paggawa ng mabuti sa kapanahonan, kayo ay aani kung hindi kayo manghihimagod. Lumakas po yung loob ko noon. Sabi ko, Panginoon, Diyos, ikaw nga. At dumating po ang December, yun nga po, napatotoo ni para na may nakausap kami isang kontraktor na hindi naman namin sukat akalain na ganun ang gagawin ng Panginoon. Dahil hindi naman namin siya kakilala. Bago lang po kami dun sa lugar, 2022 nang kami lumipat dun. Pero itong kalapit bahay namin na kontraktor ay siya mismo ang nagsabi sa amin na gagawin niya yung aming bahay. Kaya nung panahon pong yun, talagang nagpasalamat kami sa Panginoon. Una sa Kanya at pangalawa dun sa taong ginamit, dahil sabi din ng Sister Oclet noon, huwag niyong kakalimutan mga taong ginamit sa inyo ng Panginoon upang pasalamatan din naman sila. Kaya ganun po kami nagpasalamat. Ginawa niya po yun, bahay namin ng 3 linggo lang. Dahil maliit lang naman po yun. Sinabi niya ang halaga. At ang aming hawak ay wala pa yata sa kalahati ng halagang sinabi niya. Dahil kontrata nga. Siya din na nag-alok sa amin na sige, gagawin namin. Gagawin ko. May mga tao siya. At yung magiging kakulangan ay huhulugan niyo na lang sa akin. Purihin po ang Panginoon dahil natapos po ang aming bahay, bagamat masabi natin hindi pa tapos kasi nakadesenyo po yun ng second floor dahil maliit lang naman po ang lote. Pero nalipatan po namin yun ng December 28. Tunay po ang Diyos ang dumidinig sa ating mga panalangin. Diyos ang nagbigay. Lahat po talaga ng mabubuting kaloob galing po talaga sa Panginoon lahat. Kaya wala po tayong may pagmamalaki sa aking sarili. Hindi ko po talaga may pagmamalaki na kaya ko makapagpatayo ng ganun dahil wala naman po talagang pagkukunan. Pero doon po magaling ang Diyos nating nakilala. Ang wala ay kaya niyang maging meron. Purihin po natin ang Panginoon. Tunay po ang salita ng Diyos sa atin, simula pa nung tayo tinuruan dito ng Brother Boy, na ang isang mananampalataya, sabi niya, ay hindi kailanman magiging talunan. Ang isang mananampalataya ay laging magtatagumpay. Masama man ang pangyayari, maganda man ang nangyayari, lahat ay nagkakalakip-lakip na gumagawa para sa ikabubuti ng isang mananampalataya na sa kanya ay umiibig at tinawag sa kanyang layon. Pero may isa pong katalunan ng isang mananampalataya, sabi niya, sa oras ng mananampalataya ay tumalikod sa Panginoon. Doon lang siya matatalo. Kaya po, naalala ko rin, nung aking pasimula, dahil nung binubulay-bulay ko po ang aking kasaysayan, dahil magpapatotoo nga daw, nagsimula po ako ng 2006 sa pagpapractice dito. At sinabi po ng Sister Oclet sa Morong no, natandaan ko, January 2013, na ako na daw po ang tutugtog. Hindi na ako isang substitute lang na manunugtog, kundi ako na daw. Nung aking pong bilangin ay 7 taon po yun. 7 taon po akong nag-training, kumbaga yung naging
Yung naging training sa akin ng Panginoon ay 7 taon, simula 2006 hanggang sa napaboran 2013. At nagtuloy-tuloy po ng 2013 at natigil po ng 2020. 7 taon ulit po yun. Hindi ko po alam kung nagkataon lang. Hindi ko alam kung... Hindi ko naman po sinadya dahil Diyos po ang nakakaalam ng... Dahil siya ang Diyos ng banal na plano, siya ang Diyos ng banal na layunin, Diyos ng disenyo na papaganda ng ating mga kasaysayan. Hindi ko po alam yon. Dito lang naalala, na habang binubulay ko yung aking naging karanasan sa Panginoon, simula nung pasimula, 7 taon, pasimula hanggang 2013, at 7 taon uli, nagsimula ako walang palya, patawarin ako ng Panginoon kung meron man, pero sa akin naaalala, hindi po ako umabsent ng kahit isang service. Tuloy-tuloy hanggang 2020, natigil po ang service. Another 7 years po yan. At pinaalala po sa akin ng Holy Spirit yung patotoo ng Kuya Boy na sa kanyang 14 years sa ministry, dumating ang salita ng Panginoon sa kanya na you have passed the test of your calling and of your being chosen. And I will use you mightily if you will remain faithful. Sa akin po, Panginoon, hindi naman ako katulad ng Kuya Boy na ganun. Iba yung kanya, iba yung sa akin. Yung sa akin ay maliit na bahagi lang. Pero, pinaalala sa akin ng Holy Spirit na sa atin bilang tayo'y katawan ni Kristo, isang katawan, maraming mga bahagi, maraming mga sangkap. At bawat sangkap ay kinakailangan para tumakbo ang isang body of Christ. Kaya bagamat ganoon, sabi ko nakabahagi ako sa ang aking purpose, ang aking assignment ay nakaugnay sa tawag ng Panginoon sa Kuya Boy. Na kahit ganong malit na bahagi lang ang binigay niya sa akin upang aking pagtapatan, pero ginawa ko pong lahat ng sa aking magagawa para magampanan ang bagay na yon na sa kanya ay pinagtiwala niya po sa akin. At sabi niya dun sa kanyang patotoo na yun, sang-ayon sa kanya, pagkatapos ng 14 years, dumating ang shaking sa kanyang buhay na halos, sabi niya sa kanyang patotoo ay ibagsak siya ng kaaway, pero iningatan pa rin siya ng Panginoon at nakapagpatuloy. At naalala ko rin sa aking kasaysayan na pagkatapos ng 2021 ng kunin ng Kuya Boy ay dumating din ang shaking na halos ako din ay po ay gusto ko na rin tumigil ng paglilingkod dahil sa mga pangyayari. Pero salamat sa Panginoon na ingatan sa pamamagitan din ng Sister Rocklet na tumayo din sa amin bilang ina ng mga panahon na yon. Madalas po yung tumawag at kada tawag po niya laging nangangamusta kung ano ng kalagayan, at ganun po namin pinagsasalamat ang buhay ng Sister Rocklet sa amin. At doon po dumating din sa buhay namin na umasa kami sa Panginoon. Wala na kaming ibang asahan kundi siya lang. Purihin mo Panginoon dahil sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga test, mga trials na aming naranasan, itinawid kami ng Panginoon sa lahat. Purihin po natin ang Panginoon. At
idadagdag ko lang po yung tungkol sa Buruanga dahil meron po akong katanungan sa Panginoon dahil nung sabihin ng ating Brother Nep na Buruanga, sabi ko, Panginoon, ikaw ba to? Nagkaroon na po ako ng katanungan sa Panginoon, pero alam ko naman po na Diyos ang nagsasalita kay Brother Nep. Gusto ko lang po sa aking sarili, sa personal kong sarili na ipahayag din sa akin ng Panginoon kung kalooban niya talaga. Pero handa naman po tayong sumunod kahit saan. Hanggang sa tumagal po yung katanungan kong yun, kalooban ba ito, Panginoon? Pupunta kami doon na kasama ka ba namin sa aming lakad? Nung Sunday po, habang nagsasalita ang tihiling, ang unang sinabi niya ay, let us go into the other side of the lake. Bigla pong pinaalala sa akin ng Panginoon ng Brother Boy. Dahil naalala ko po yun dahil sa mensahe ng Kuya Boy na pag sinabi ng Panginoon, let us go. Hindi niya lang po yun sinasabi sa mga alagad, pero sinasabi niya po yun sa banal na Espiritu at sinasabi niya yun sa Ama. Ang Trinity po yun. Ang kausap ng Panginoong Yesus, ang Ama at ang banal na Espiritu, let us go into the other side of the lake. Sabi ko, Panginoon, sapat na. Sabi ko, ikaw nga ang kasama namin sa lakad na ito. Napatunayan ko sa aking sarili dahil sa katanungan kong yun, alam ko po na pagpunta natin doon ay kasama po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. At sa amin naman pong bahay, bagamat hindi pa po tapos, pero pinagpasalamat ko po sa Panginoon dahil natirhan po namin yung bahay. Nasa po kami ngayon, nasa season of waiting ulit na naghihintay ng kasunod na gagawin ng Panginoon sa aming buhay. Pero kami ay lubos na nagtitiwala sa bagay na ito na ang nagpasimula sa amin ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Purihin po ang Panginoon. At magpatuloy lang po tayo sa Panginoon. Ang iniwan sa atin ng Sister Ocolette na verse ay magpatuloy sa Panginoon kahit anumang pagsubok, magpatuloy lang. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman natin na hindi walang kabuluhan ng lahat ng ating ginagawa sa Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Kitang-kita ko nga ating Brother Marsing. Doon, kung ako na. Kagala ko sa Panginoon talagang, sabi ko, habang siya'y nagsasalita, maraming salita ng Diyos na dumarating sa akin. At nakikita ko ang kanyang ama. Kasi biro yung ama niya. Then, ang final na sabihin ko, at sa inyo, hindi lang sa kanya, kundi sa atin lahat, ang Diyos tahimik na pakinig sa ating mga sinasabi. Nakikinig siya. Pero totoo yun, pag nakikinig siya, alam mong narito ang presensya ng Panginoon, humingi ka na. Hindi naman alam na paano kung ano hingin mo, sambiting mo kung ano ang kailangan mo. Ang Diyos ay naghihintay lang sa inyong paghingi. Tapos, hindi siya madalas nagsasalita. Hindi siya madalas sumasagot. Pero dama mo, naroon siya. Kaya ang Panginoon, hindi maraming sinasalita. Pag siya nagsalita, ito isang batas na hindi mababago. Isa pa, finally, more obedience. More obedience.
more obedience. At ating kilalanin, tayo magpatuloy. Ang kanyang paglabas ay tunay na parang umaga. Ang kanyang pagpasok ay parang ulan, huling ulan na dumidilig sa lupa. Sabi ng ating Sister Oglet. Maraming patutuo si Jonathan. Maraming patutuo ni ngayon kung paano tayo lahat ay naturuan ng Panginoon simula kay Brother Boy, Sister Oglet, hanggang ngayon maging matalas lang ating pakinig. Stay or start with God. Stay with God and end with God. Huwag kayong give up hanggang sa huling pagbabalik ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord, Jonathan.